ganyan ang ugali ko noon. So ikumpara ko ang business ay ang maanghang yung sibuyas. Good morning, guys. Making roti for Daddy Abdullah for his breakfast. Hello, everyone. Good morning. Good morning. So I'm back. Today is Tuesday. Anong date na ba natin ngayon? It's Tuesday. It's 11th of November 2025. Diyos ko Lord, ang bilis ng panahon. Alhamdulillah. So how are you, beautiful people in the world? So sana tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Pero so sad kasi ang ating mahal na bayan ay grabe ang trahedya na nangyayari. So sana lang yung mga affected ng lindol, ng bagyo. So nakadalawang bagyo dalawang bagyo ang dinanas ng mga kababayan natin sa Philippines. Si bagyong lindol pala, dalawang lindol sa Cebu at saka Mindanao, pero alhamdulillah, thanks God, at doon naman sa Davao, safe naman sila doon, mga kamag-anak ko, mga friends, at lahat ng sa Davao. Nasa mabuting naman sila kalagayan. Yun nga lang, parang very traumatic yung experience nila. At ganun pa man, thanks God, alhamdulillah, dahil they're all okay. Sa panahon ngayon, dapat kasi talaga lahat ng laging handa tayo palagi. Physically, mentally, spiritually, of course, financial na din kasi kung ano mang mangyari, at least merong magagamit for emergency, ganun. So ngayon pala nag-i-slice tayo ng tomato. Kasi magluluto ako ng biryani. So hindi ako pupunta ngayon sa mini warehouse or stock house dahil nagawa ko na lahat ang mga gawain ko. Tsaka masakit kasi yung ulo ko kahapon, sobrang sakit. Kaya pahinga muna tayo ngayon. But as usual, most requested ang biryani natin, lalo na si MJ. Kaya habang nandito ako sa bahay, magluluto ako at kunting linis dahil nakapag-general cleaning ako ng Sunday.
Tapos ngayon medyo kalat-kalat na naman. Ganun talaga ang bahay. So, habang meron tayong energy at okay naman ang pangangatawan, so, kahit gaano pa man ka-busy niyan, kailangan din talaga din natin maglinis kasi kasama yan sa mental, mental health. Pag malinis yung bahay, well-arranged, organized, so, maganda din yung pakiramdam, pag-iisip, ganon. Iwan ko lang sa iba, paki-comment na lang dyan kung anong nararamdaman nyo pag magulo ang bahay or very organized. Kasi ako, pag organized ang bahay, malinis, ang sarap din ang pakiramdam ko. So, pag hindi malinis, parang hindi ako makaka-focus sa mga ginagawa ko, ganun. So, hindi naman tayo na napaka-usi-usi, no? Pero, doon talaga, part sa buhay ang paglilinis ng bahay natin. Kasi yun ang, after a long day, na pagod tayo sa work, pag-uwi natin, parang, relaxing place. Kumbaga. So, kailangang malinis. At saka nagre-reflect din sa personality natin. So, kung ano yung bahay natin, nagre-reflect yan sa personality natin. Yun ay aking opinion. So, tapos na paghiwa natin ng tomato, lalabas muna tayo dahil wala akong sibuyas. Bibili pa ako. So, punta muna ako sa tindahan. Bibili ako ng sibuyas. Kasi wala tayong sibuyas. Di pa ako naligo. Nagilamos lang, nag-toothbrush, naghugas. Yun lang. Tapos, mamaya na ako maligo kasi mangangamoy ulam tayo eh. Kaya after na lang mag-cooking, saka ako maligo. Mababa na tayo. So, very nice ang weather, pero malamig. Nandyan si Haring Araw, pero malamig. Ganun na talaga, kasi winter na. Ganda lang ng mga flowers. Mga leaves. So, saka tayo diretso sa tindahan. Video muna tayo dito kasi baka next week wala na to eh. Ang dami ng mga dahon na naglalaglagan. Ayan. Ito yung playground. Shortcut ako dito. Mahilig tayo sa shortcut eh. Oh my God, ang lamig. Naka-leggings lang ako ng manipis. Ano ba yan? So, kita na naman uli ang ating view sa dating gawi. Yan, ginagawa na naman nila yung daan. Ang laki ng luya. Asan yung sibuyas? Sibuyas lang ang bilhin natin. Ay, luya din. Mahal yung pinaka 6,800. Ang hirap tumawid. Sa bagay, nandiyan naman sila mag-guide. Pauwi na tayo. Shortcut ito, shortcut. Mahilig tayo sa shortcut eh. Sa backside naman ito. Walking din. Uy. Sa likod to. Lalalala. Ano na yun? Yung ibon. Ibon na itim at saka puti. Ano ba yun? Ay, naku. Video muna tayo.
Yung kindergarten school. Yan ang school ni MJ. Okay. Paakyat na tayo. Ito na yung nabili ko. Ayan. Ito na tayo. Ang bilis lang. Pagkatapos ko magluto, mag-vacuum uli ako. Tsaka mag-mop tayo. Bago ako maligo. Ay, thanks God. Pag nandito kasi ako sa taas, ayaw ko nang bumaba. Pero ngayon, no choice tayo. Nakapambahay lang tayo. Okay lang yan. Ganyan ang suot ko dahil malamig na. Pero hindi naman masyadong malamig sa loob. Warm siya. Kaya pwedeng ito lang ang suotin natin. So, pakita ko muna yung aking nabili. Ang plastic tayo. Ginger, luya. So, bumili ako ng marami kasi gagawa ako ng cloves tea. So, umiinom kami ng cloves tea 4 times a week. So, 5,823 po ito. So, sa Philippines siguro mga 180 pesos. Ganun. At saka ito 6,000 plus onion, sibuyas. At ito lang. Kasi pag kumain tayo ng biryani, dapat may mga ganito. Salad-salad. So, haluan ko lang ng kamatis. So, yun lang nabili natin. So, ngayon, magbalat na tayo ng sibuyas. So, kami pag nagluto kami, kahit wala naman kaming tanim, abunda pa din sa sibuyas. Kasi ayaw ni Daddy Abdullah ng maliit na ano. So, lima yung anuhin natin na sibuyas. Ayaw ni Daddy Abdullah ng kunti lang yung ginagamit na sibuyas. So, magbalat na tayo para slice na natin. So, ang nabili ko pala ay sibuyas, luya, at saka cucumber. So, yun lang ang binili. Sibuyas lang dapat ang bilhin ko eh. Kaya lang nakakita ako ng ginger. Nakalimutan ko. Ano pala. Wala na kami ng ginger. Kaya di ako nakagawa ng cloves tea kaninang umaga. Pagising ko. Nag-iingat kasi ako ngayon pag may binibili ako. Dapat wag ako bili ng bili. Kung ano lang yung kailangan ko talaga, yun lang dapat bilhin ko kasi nagtitipid po tayo. Saka naaawa ako kay Daddy Abdullah. Grabe ang hanap buhay tapos bili ng bili na hindi naman siya kailangan. Kaya ang binibili ko na lang yung talagang need lang namin. Kasi ako ugali ko talaga noon. Kahit hindi need, basta nagustuhan ko, kahit 10,000 won lang yung pera ko. Yung 10,000 won, equivalent yan sa 300 pesos. Depende sa palitan. Minsan maging 250 pa. 250 pesos. Pag may ganun akong halaga noon, kahit yun na lang pinaka last money ko sa wallet ko, talagang bibilhin ko yan. Kasi kahit saan ako mapunta sa mga subway, station, merong mga nagbebenta doon ng mga magagandang mga damit, sapatos, kung ano-ano pa. Hala, sige, bili, ganun. Pero ngayon na tumanda na ako, nare-realize ko na hindi pala maganda rin yung bili ka ng bili. Dahil, lalo na pag hindi naman nagagamit. Kasi ako, bili ako ng bili noon. Laging pumupunta sa yung Tsunon-sari. Yung Tsunon-sari, parang, 1,000, uso pa noon ang Tsunon-sari eh, the time ko. Yung 1,001, ang 1,001 siguro, nasa mga ano lang yan. 500? 500 ba? 500. Hindi. Baka nasa 2 or 3 pesos sa Philippine peso. Basta maliit na halaga. Or, Tsunon is equivalent 30 or 25 pesos, parang ganun pala.
So, hindi ako sigurado. Basta more or less ganyan. Hala, sige, bili ng bili. Kasi nagustuhan ko nga. Tapos, nasuot ko lang ng isang beses. Tapos, tinatago ko, ganyan. So, ngayon, realize ko, hindi naman pala kailangan. At saka, imbis na makasave ka, hindi ka makakasave kasi mumurahin siya. Ang bilis niyang nasira. So, pagka nasa edad na tayo ng magiging tayo practical, hindi tayo bili ng bili. So, kaya ngayon, kung ano lang yung kailangan, yun lang ang bibilihin ko kasi mas okay na yung tipid tayo kasi hindi natin alam about yung health natin. Bigla na lang may emergency. At least pag may emergency, may madudukot tayo kaagad-agad. So, ngayon din ako madalas nagsha-shopping. Mamimili na lang ako pag may halimbawa may aatin na ng importanteng party or basta mga gatherings or business parties, sinasama ako ni Daddy Abdullah. Diyan kami bumibili, pero pag normal day, yung ordinary day, hindi kami bumibili ng hindi kami sa shopping, ganun. Tsaka, wala pa masyadong time ngayon mag-ikot-ikot sa mga mall kasi sobrang busy namin. So, kung may kailangan kaming bilhin, kailangan pinag-iisipan kung kailan bakante, ganun. Wala talagang oras. So, mas gusto ko yun kasi wala kang oras mag-shopping dyan, mag-window shopping. Kasi matitempt ka talaga pagka nandoon tayo sa loob, matitempt talaga tayo. Yung mas gusto ko kasi hindi tayo magastos pag ganun ng So, work lang ng work. Ganun. So, basta ang importante, kumpleto tayo sa pang araw-araw nating mga kinakailangan, mga necessary. Mga necessity sa buhay. Okay na yun. So, nung time na nagtatrabaho pa ako, kumbaga naghihintay lang ako ng salary. Pagka salary day ko, pag kinabukasan, pag na Sabado, ayan, shopping na ako kasi salary. Ganun. Tapos ang salary pa naman dito sa Korea, once a month lang. Kaya ang tagal. Pero ngayon na yung nagbi-business na kami, kumbaga wala na kaming hinihintay na salary day, ganun. Kasi nga, alhamdulillah, kumbaga sarili na namin. So wala na kaming mas lalo ako, wala nang sa salary ko, kailangan bili ako ng ganito. Pagdating ng salary ko, ganyan ang ugali ko noon. So ikumpara ko ang business ay ang maanghang yung sibuyas. So ngayon, makumpara ko na yung yung nagtatrabaho tayo or we're doing business. Pag nagtatrabaho tayo, parang pagdating ng salary day, excited. Siyempre, excited kasi salary So, pinaghandaan kung saan tayo pupunta, saan magagala, anong bibilhin, yan, excited. Pero pag sarili na pala, kumbaga sarili ng wala ka ng amo, ganun. Hindi ka na mai-excite na kasi parang na lang siya, normal na lang, ganyan. So, yun ang mai-compare ko yung sa aking sarili lang Si Daddy Abdullah din ganyan. Na, basta, kung kailangan, saka na lang mag-effort na makapunta dahil nga busy, ganyan. So, kagaya ngayon, magwi-winter na. Noon, pag nagwi-winter na, kahit marami akong jacket, kahit wala akong pera, pupunta ako doon sa ilalim ng, punta ako doon sa mga subway station, marami nagbibenta doon. Kahit walang pera, kahit manon lang, 10,000 won, meron ako noon, hala, sige, bira. Kasi hinihintay na Pero ngayon, parang normal na lang kasi meron namang masusuot pa. Yun na lang muna ang suotin. Ay, ako. So, magluluto na tayo ng biryani. So, meron na tayong pinaano dyan. Kanina ko pa yan binabad sa tubig. Mga around 8 o'clock. Tapos, meron tayong chicken, onion. Ganyan kadami. Ganyan din kadami ang tomato. So, mag-start na ako. So, mag-start na tayo. So, ubusin muna natin. May natira siyang kunti. Sayang naman kasi itatapon ko na itong plastic.
marami ang mantika natin kasi marami ang gagawin natin. Marami ang lulutuin. So, konting clip-clip lang ng video kasi naka-vlog na tayo many times ng paano magluto ng biryani. So, ano ko na lang, clip-clip ko na lang yung ano. So, yun nga, lesson learned. Share ko lang sa inyo yung lesson learned ko na mas, ano pala, para aangat ang buhay natin, dapat maging wise tayo when it comes sa paggastos. So, kung kunti lang halimbawa, 100, syempre 100, palagay natin, 5,000 pesos lang yung pera natin. So, ang gagastusin natin dyan, more or less, 2,000k hanggang sa 3k, pwede pa, hanggat maaari. So, yung 2,000k, yung 2k, ano siya, isi-save, itatago para in case for emergency, kasi hindi natin alam minsan, magkaroon tayo ng ano, hindi talaga natin alam ang takbo ng buhay. So, kailangan meron tayong save at meron tayong, kumbaga pang emergency fund. So, ganun yung na-learn ko sa sa buhay ko na wag masyadong gastos ng gastos, lalo na kung maliit lang ang pera natin. So dapat wag tayong mag-over doon sa, kung halimbawa 5,000 yung 5,000 pesos na yung pera natin. Tapos nag-over pa tayo sa 5,000 yung gastos natin. So talagang wala talaga tayong future pag ganyan ang style natin. So dapat maging wise tayo when it comes sa paggastos ng ating pera. So natutunan ko din 'yan kay Daddy Abdullah kasi nga ang ugali ko nga noon, bili ng bili. Kahit meron pa ako, bili na naman ako, ganyan. Yan talaga ang ano ko. Hindi ko lang alam kung sino makaka-relate diyan sa style ko. Pero ngayon, alhamdulillah, grabe ang ano. Of course, sa edad pa naman natin kung hindi pa tayo mag-mature we are matured enough na dahil mahigit 50 na tayo. So marami tayong natutunan sa sa buhay-buhay pag yung ganitong stages na tayo sa life natin. So yun lang ang mai-share ko sa aking vlog. So mamaya ko na lang ipakita yung biryani ko pag natapos na siya, naluto na siya. Hindi ko na ipapakita sa inyo ang pagluluto ko kasi alam niyo naman, nakikita niyo na yung biryani ko noon. Nakailang vlog na din ako. Yan. So sakto lang yung mantika natin din, no. So ang dami nating onion. Kasi pag marami, mas masarap. So, ito yung lagayan ko pala ng aking onion, ginger, at saka potato. Pag meron tayong potato. Hala, nakalimutan ko pala bumili ng potato. Later na lang. Bismillah. Luto na yung biryani natin. Ayan. I-mix-mix ko muna para lalabas yung usok. Yan.